Magandang gabi, Ma'am Laudet. Ako nga po pala si Vency Noblesa at ngayong araw tatalakayin natin ang apat na mahalagang konsepto sa larangan ng negosyo at globalisasyon: outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring. Ang mga ito ay mga estratehiya na ginagamit ng mga kumpanya upang mapababa ang gastos, mapataas ang produktibo at papalawak ang kanilang operasyon sa pandaigdigang antas. Una, outsourcing. Ang outsourcing ay proseso ng pagkuha ng serbisyo o produkto mula sa isang panlabas na kumpanya imbes na gawin ito sa loob ng sariling organisasyon. Sa madaling salita, ipinagkakatiwala ng isang kumpanya ang isang partikular na gawain o serbisyo sa ibang kumpanya o third-party provider. Layunin ng outsourcing: pagbawas ng gastos sa paggawa at operasyon, pagtutok sa core activities ng negosyo, pagkuha ng eksperto para sa mga specialized task. Halimbawa, isang kumpanya sa Pilipinas ang maaaring mag-outsource ng IT support mula sa isang kumpanya sa India. Sa halip na magtayo ng sarili nilang IT department, mas pinili nilang kumuha ng serbisyo mula sa isang kumpanya na may sapat na kasanayan at mas mababang operational cost. Mga karaniwang serbisyong ng outsource: customer service, IT support, accounting at payroll, manufacturing. Ang ikalawa naman ay offshoring. Ang offshoring ay ang proseso kung saan ini-transfer ang isang kumpanya ang operasyon o bahagi nito sa ibang bansa. Layunin nito ang mas murang labor cost, access sa raw materials, o benepisyo mula sa mas mababang buwis ng ibang bansa. Kakaibahan ng outsourcing: ang offshoring ay maaaring internal. Ibig sabihin, pag-aari pa rin ng kumpanya ang operasyon sa ibang bansa. Samantalang ang outsourcing ay laging panlabas or third-party provider ang gumagawa ng trabaho. Halimbawa, ang isang American car company ay maaaring magtayo ng pabrika sa Mexico upang doon gawin ang kanilang mga sasakyan. Mas mura ang labor at operational cost doon kaysa sa US, kaya nakakatipid sila habang nadaragdaga ng produkto. Ang ikatatlo naman ay nearshoring. Ang nearshoring ay isang uri ng offshoring, ngunit ang pinagkaiba nito ay ang paglilipat ng operasyon sa kalapit o malapit na bansa. Layunin nito ang mas madaling komunikasyon, mas kaunting time zone differences, at mas mabilis na delivery ng produkto o serbisyo. Mga benepisyo ng nearshoring: mas maayos ang pakikipag-ugnayan or communication, mas madaling pamahalaan ang quality control, mas mabilis ang transportasyon at logistic. Halimbawa, isang kumpanya sa Estados Unidos ang naglilipat ng bahagi ng kanilang produksyon sa Canada o Mexico. Imbis sa malalayong bansa tulad ng China or India, mas malapit ang time zone kaya mas madali ang koordinasyon at mabilis ang shipping ng produkto. Ang pang-apat naman ay ang onshoring or domestic outsourcing. Ang onshoring ay ang kabaliktaran ng offshoring. Dito, ang isang kumpanya ay nananatili sa loob ng sariling bansa para sa kanilang produkto o serbisyo, pero maaari pa rin ipaubaya ito sa ibang lokal na kumpanya. Tinatawag din itong domestic outsourcing. Mga dahilan ng onshoring: pagsuporta sa lokal na ekonomiya, pag-iiwas sa cultural o language barriers, mas mataas na kontrol sa dekalidad at proseso. Halimbawa, isang kumpanya sa Maynila ay nag-onshore ng kanilang logistics service sa isang provider din sa Pilipinas. Halimbawa sa Cebu, parehong nasa Pilipinas pero ibang kumpanya at ibang lokasyon. Ang outsourcing, offshoring, nearshoring, at onshoring ay mahalagang estratehiya sa modernong negosyo. Ang pagpili sa alinman sa mga ito ay nakadepende sa layunin ng kumpanya, uri ng produkto o serbisyo, at mga isyong tulog ng gastos, kalidad, distansya at kontrol. Sa panahon ng globalisasyon,
Kailangan maging matalino ang mga kumpanya sa pagpili ng tamang estratehiya upang manatiling kompetitibo, epektibo at makabago. Maraming salamat po at naway makatulong ang ulat na ito sa inyong pangunawa sa konseptong ito.